dakilang iyong katapatan. Awitin natin. Walang hanggang kapatawaran, biyaya mo'y gabay sa katuwiran, at walang sinumang makahahadlang. Awitan mo ang Panginoon. Ang iyong bayay isipin, yung mga anak ko Diyos dinggin, pangako'y alalahanin. Sabay-sabay nating umitin. Biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat sa akin. Dakilang iyong pagmamahal. Amen. Kahinaan ko'y tinumpasan, kinuhit mo'y awit ng kaligtasan. Magpupuri kailan pa man. Awitin natin. Ang iyong bayay isipin, yung mga anak ko Diyos dinggin, pangako'y alalahanin. Sabay-sabay natin awitin. Biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat sa akin. Biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat sa akin. Taas mo ang iyong mga kamay. Ang iyong bayay isipin, yung mga anak ko Diyos dinggin, pangako'y alalahanin. Ang iyong bayay isipin, yung mga anak ko Diyos dinggin, pangako'y alalahanin. Sabay-sabay natin umitin. Biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat sa akin. Biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat sa akin, sa akin. Amen. Hallelujah. Pinupuri ka namin sa lugar na ito. Sabay-sabay nating pagpurihan ng Panginoon. Alam mo ang awitin na ito. Come on. Ipalakpak mo ang iyong mga kamay. Come on. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ako maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Sabay-sabay natin awitin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, kung may pagsubok man o kanibitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Sabihin mo sa Panginoon, salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Awitin mo! Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Awitin mo! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Pinupuri ka namin sa lugar na ito, Panginoon. Come on, why not you give your best clap offering? Come on, come on. For 10 seconds more, come on. Hallelujah. Wow. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa grasya mo. Salamat sa biyaya mo. At sa hapon na ito, Panginoon, wala kaming ibang gagawin kundi magtaas ng kamay sa iyo, kundi isuko ang buhay namin para sa iyo gamit ang pag-awit namin. Come on, why not Life Giver Church? Just open your mouth and worship Him. Taas mo ang iyong mga kamay. Sa iyong kamay aking ibibigay buong buhay.
Taas mo ang iyong mga kamay. Jesus, sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Pagpupurihan ka, aawitan ka, buong buhay. Buong buhay. Akayin mo, saan man patungo, sa galak at lungkot, ang tiwala ay sa'yo. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo, sa walang hanggang pangako mo. Oh, Jesus, sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Pagpupurihan ka, aawitan ka. Jesus, sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Pagpupurihan ka, aawitan ka, buong buhay. Oh, buong buhay. Hawitan mo ang Panginoon. Pinupuri, pinupuri ka namin, O Diyos. Pinupuri. That's right. Open your mouth and worship Him. Hallelujah. Pupurihin ka. Pupurihin. Taas mo ang iyong mga kamay. Pupurihin ka. Come on, raise up your voices. Pupurihin. Pupurihin. Pupurihin ka. Pupurihin. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka. Pupurihin. Pinupuri ang ngalan mo. Pupurihin ka. Pupurihin. Pinupuri ka. Pinupurihin ka. Jesus, sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Pagpupurihan ka, aawitan ka. Oh, Jesus, Jesus, sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala
awitan ka, awitan ka, buong buhay, buong buhay, pinupuri ka sa biyaya mo. Biyaya mo ang dahilan kung bakit naririto. Ang puso ko'y iyong pinawi mo. Lahat ng mga takot ko, oh Diyos, sasanda sa pag-ibig mo. Sasandal sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo ang siyang nagbabago. Lahat ng hanap ko'y natagpuan sa'yo, Jesucristo. Ikaw ang nais ko, tingin ang samuko, mapalapit sa'yo. Pag-ibig mo ang siyang nagbabago. Lahat ng hanap ko'y natagpuan sa'yo, Jesucristo. Ikaw ang nais ko, tingin ang samuko, mapalapit. Awitin natin. Pag-ibig mo ang siyang nagbabago. Lahat ng hanap ko'y natagpuan sa'yo, Jesucristo. Ikaw ang nais ko, tingin ang samuko, mapalapit sa'yo. Biyaya mo ang dahilan kung bakit naririto. Ang puso ko'y iyong pinawi mo. Lahat ng mga takot ko, oh Diyos, sasanda sa pag-ibig mo. Sasanda sa pag-ibig mo. Oh, ang biyaya mo at pag-ibig mo, sasanda sa pag-ibig mo. That's right. Come on, I'll give you more time. Bibigyan kita ng konti pang oras. Pagpurihan mo ang Panginoon. Oh, hallelujah. Oh. Panginoon, maraming salamat po sa hapon na ito. Salamat sa pagpaparamdam ng pagmamahal mo sa lugar na to. Sa hapon na ito, wala kaming ibang gagawin kundi makinig lang sa'yo, kundi magpatama sa'yo, at mahalin ka pa ng sobra-sobra. We are very excited sa hapon na ito, Panginoon. Inaalay namin ang papuri at pagsamba na ito sa'yo. Sa pangalan ni Jesus, lahat may magsabi ng Amen, Amen. Pinakamalakas na palakpak para sa Panginoon.
yung palakpak na ramdam ang pagmamahal ng Panginoon sa lugar na ito. Come on, mahina pa po yan. Mahina pa po yan. Come on. Amen, amen, amen. Makakaupo na po ang lahat. Ako po si Coach Aaron Arcilia from Life Giver Lipican. Okay. And I'm here to share with you the goodness and faithfulness of God in my life. I have been in Life Giver since 2012. At isa sa mga inayos ni Lord sa buhay ko ay ang aking finances. Nilagay niya ako sa isang government agency, inalis niya aking mga pagkakautang, at inayos niya ang puso ko ayon sa generosity na naayon sa Kanya. And since then, narinig ko na yung first fruit maliban pa sa tithes, offerings, and pledges. Pero bilang isang independent young professional, ang first fruit po ay isa sa pinakamahirap na gawin. Amen po ba? Ang first fruit ay ang bunga o harvest for the year. At sa context ko po, ito ay ang unang sahod ko for the month this year. So lahat ng sahod ko for January ay i-offer ko po as first fruit. So I feel you po there, hindi po siya madaling gawin. Pero sinasabi po sa Proverbs, chapter 3, verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will bring over with new wine. Isa po ito sa mga salitang pinangahawakan ko pagdating sa pagbibigay. I started practicing first fruit in 2017. So mga 5 years din po, simula nung na-born again ako. With a prayer that any young professional would ask, na sana, Lord, hindi na po ako nagrerenta, sana magkaroon din po ako ng bahay ko, or sana magkaroon din ako ng sariling sakyan. So yun, amen po ba? Then, nandito na yung exciting part, ang hirap. Yung kakabaka-baka, kasi alam mong kinabukasan, wala ka ng pamasahe. Wala ka ng pangkain. Pinagtataguan mo na sa insurance, kasi wala ka ng maihulog. At di ka na makatawag o makapag-text, kasi wala ka ng pang-load. At ito pa, mukha kang katawa-tawa sa mga kaibigan at office mates mo, na hindi alam yung ganitong gawain. Amen. So, but with the grace of God, nakatawid naman po. And looking forward ako sa gagawin ni Lord at sa mga mangyayari pa dahil in-honor ko siya sa first fruit ko. Yun. Natapos po ang 2017, wala pa po rin akong bahay at namamasahe pa rin po ako. And then, count 2018, nag-first fruit pa din po ako. Pero this time, pinaghandaan ko na siya. So part po nung mga abundance ng 2017, itinabi ko para sa January ng 2018. And this time, I prayed for a suitable partner. At binawasan ko na po yung pag-pray ng bahay at ng sasakyan. Yun. Natapos po ang 2018, sa awa ng Diyos, single pa rin po ako. At nangungupahan pa rin po at namamasahe pa din. Yun. And come 2019, balik po ulit ako sa first fruit, January na naman. Same po yung prayer ko. Sabi ko nga, Lord, kahit suitable partner lang, okay na po ako. Yun. Natapos po ang 2019, single pa rin po ako. Then, come 2020, tuloy pa din po yung first fruit ko. But I stopped praying the same thing. Sabi ko na lang, Lord, bahala ka na. Pero alam niyo po, bago magtapos yung 2020, may bago kaming bahay at bagong sasakyan. Amen, yan. Bagay po na sinukuan ko na sa prayer, pero di na kalimutan ng Lord. Amen. So kaya po natutunan ko doon that when God asks for something big from you,
it means that He has something bigger in store to give. Amen? So, yun. Also, this year po, I tried pursuing a woman, pero pinag-give up po sa akin ni Lord. So, that left me broken. Yan. Test po na po hala yun. Kaya pala niya pinapag-give up kasi may ibibigay siyang something na mabuti. Yan. Dumating po yung 2021, masaya kong sinimulan ang taon kasi sa mga answer prayers ko. May bahay at kotse na ako eh. Pero broken-hearted pa din ako. Pero yes, nag-pursuit pa rin ako. Then hanggang matapos yung taon ng 2021, single pa din po ako. Then 2022, pursuit po ulit. So, napagod na po magdasal regarding sa love life. Sabi ko na lang, Lord, bahala ka na kung ano ang nararapat. Yun po. Natapos yung taon, single pa din po ako. And 2023, pursuit po ulit ako. So last year lang po ito. Ganun po ulit yung panalangin ko. Pero ito nangyari. Towards the end of the second semester of the year, isa sa one-on-one session namin ni Coach Jan, napunta yung usapan namin sa godly dating and relationships. Hanggang sa napag-usapan po namin si Doc Kisha. Ganda naman. So, matagal ko din naman siyang kakilala na. In fact, she's the one administering my dental braces for almost a year na. Pero di ko napag-isipang ligawan siya. Pero inamin ko din kila Paz at kay Coach na attracted din po ako kay Doc. Yun lang po. Nangangamba ako sa posible na naman na rejection. So, then Coach Jan and Rev Jamie offered to help me in the process. Nagawin itong sa tamang proseso. Kasi darating yung panahon na magiging testimony ko ito. Yun. Doon ko naramdaman na nililid po ako ni Lord to this woman of God using my pastor and my mentor. So nagpaalam po sa mami niya, nag-lay down ng intention sa kanya, sinamahan siya sa mga lakad niya, hanggang sa naiparamdam ko sa kanya na kung gaano siya ka-importante sa buhay ko. At sa tulong po ni Holy Spirit, bago matapos po ang taon 2023, sinagot niya po ako. Yeah. At sa wakas po, nagtapos yung 2023 na di na po ako single. Yan. Come 2024 po, panahon na naman po ng first fruits. And God impressed to me na mag-propose ka sa January. Pero tanong ko po, paano po yan? Kailangan ko ng fund for ring and a venue. So bagay na, tapos nakipag-bargain pa ako kay Lord na, Lord, pwede bang pass muna ako sa first fruit ko ng 2024? Then, this is what God impressed to me. Una sa lahat, sabi niya, give me your first fruit. At ako ang bahala sa engagement mo. And at that point, I surrendered and committed my salary for the month of January to God. And with that, God sustained me financially. Amen po ba? So, di siya pumayag po sa 299 pesos lang na engagement ring. Yun. Dinagdagay ko naman po ng zero. Naging 300 naman po siya. And last Sunday po, 28th of January at Estancia de Lorenzo, San Mateo, I asked Kisha's hand for marriage. Kaya po. Nagsabi naman po siya ng yes. At nangyari po ito sa panahong nag-first fruit po ako.
yung sa panahon na financially po pilay ako, sinagot ni Lord ang lahat ng finances ko. Ayan. And what's next? Yan po. Kaya kung may gusto po kayo mag-propose, yan po yung mga kaibigan namin na tumulong po sa akin. So what's next po? Kasal. So sa kasal po, di na po ako nangangamba kasi alam kong sagot din siya ni Lord. Yeah. So ano po yung mga natutunan ko? Sa natutunan ko is, sa generosity po, hindi lang finances mo ang kayang baguhin ng Diyos. Sakop lahat ng pinagdadasal mo at maging ang mga di mo pinagdadasal. So dito ko rin po natutunan na wag mong turuan ang Diyos sa ginagawa niya. Higit po siyang mas matalino sa'yo. And then yung delays na akala ko di na darating doesn't mean that God has given up. He's actually working on the preparations. And as I end, ang sarap lang pong maging partner si Lord sa finances. First fruit is a promise to come. And the good news is, the one promising is faithful. Amen? At dumadating din po pala, akala nyo lang hindi, dumadating at madalas, higit pa sa ating inaasahan. Ako po at ang kwento ko ay isa sa patunay sa sinasabi ng Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Again po, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Amen. And with that, let's pray po. Father God, thank you so much for this afternoon, Lord, na binigyan mo naman po ulit kami ng privilege to give to you kung ano po yung nasa amin. Lord, binabalik lang po talaga namin kung ano po yung binigay mo sa amin. Lord, sanctify mo po itong offerings na to na ikapagkaloob po namin sa iyo. Ikaw na po bahala para sa kaluluwag mo at sa expand po ng your kingdom. Thank you, God. Give you all the glory, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Right? Type Giver Church. Let's give. Sino in love sa asawa? May mga asawa sumigaw. Ako lang. Sino rito yung mga single and praying? Lord, darating din ako dyan sa season na yan. Okay lang yan, RJ. Okay lang yan. Kapit lang tayo. Kapit lang tayo. Naku, favorite kita ngayon. Ba't nandiyan ka sa harapan? Okay. Sino po rito excited? It's love month. Sabi mo nga ulit, love, love, love. Ayan. And we're gonna spread love. Amen. It's Love and Purity Month and we are so excited po sa gagawin ng Panginoon ngayong hapon na to. Amen. Sige, tayo manalangin. Lord, marami pong salamat because you are, Lord God, the perfect matchmaker. You ordain, Lord God, beautiful love stories. Lord, di man pa namin oras, but I know we know soon, Lord God, magkaka-oras din kami for that. And sa mga may asawa at in a relationship, marami pong salamat, Lord God, because blessing po ang aming mga partners sa amin. And this month, Lord God, we are so excited to just celebrate your love, celebrate your goodness, celebrate, Lord God, your unconditional love, Lord God, through us. We thank you, God. It's Love and Purity Month, Lord God, and we want to spread it, Lord God, in our generation. In Jesus' name. And everybody say, Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Habang umuupo ka, sige, sabihin mo sa katabi mo, handa ka na bang makinig?
Ayan. Amen. We would like to welcome our new friends. Meron ba dito katabi mo? Meron siyang orange sticker. Sige, taas ang kamay. Woohoo! And we would like to welcome you. Sabi mga welcome. At alam niyo po ba, nandito po ang principal ng Hope Integrated School, si Mr. Kim. Mr. Kim, are you here? Hello po. Hi! Woohoo! Grabe po ang partnership natin with Hope, and talagang thank you po for coming, and the rest know you are very, very, very much welcome here. Palakpakan po natin ang Diyos. Whew! Alam ko excited ang lahat kasi pag-uusapan natin ay ang pag-ibig. Amen? Diba? Si Coach Aaron ang yabang no? 2023. At ito na, may love life na ako. Wow! Diba? Akalain mo yun, di ka natatandang binata, Coach A. Congratulations! We are so happy. And ako po, personally, ay 6 years na pong married. Ayan, of course, marami pa kaming kakaining, bigas, vegan, mga salad. Ha? Keto. Marami pa kaming kakaining bigas, but sabi ko nga, naisip ko lang habang sinusulat ko to, 6 years na tayo, mahal. 4 years na lang, 10 years na. Oh. Magpapakasal ka ba sa akin ulit? Huwag yan. After 10 years, we are targeting to marry again. Pero ako, wala siyang magagawa, magpo-propose daw siya ulit sa akin. Ano man ako mag-propose, diba? Pero, grabe, 4 years na lang, magde-10 years na kami. And I know, some of you, may mga married couples po tayo dito. Yung iba, 10 years, 15, 20, 30, 50. Sino po rito, 50 years na po silang married? Meron po ba rito 10 years pataas na married? Taas po ang kamay. Wow! Palakpakan natin sila! Wow! 10 years and up. Sino naman dito, bago lang, mga nasa honeymoon stage? Honeymoon stage, sabi ni RJ. Okay. Sarap ba? Ayos ba? Okay. 1 year to 2 years, or 1 to 5 years married, taas ang kamay, puro elliptical, kasi mga newlywed, no? Ayan, and grabe, no? Sobrang, ang sarap lang, ang saya lang to celebrate marriages, to celebrate love. Ayan. And taas naman ang kamay ng mga single. Sige, taas ang kamay ng mga single and waiting. Oy, parang malungkot sila ngayon. Dapat masaya kayo. Taas kami ng mga single. Woo! Ayan. May mga single tayo rito. Ang tanong, masaya pa ba kayo? Amen! Sabi na, pero sa loob nila, hanggang kailan. Okay. Sige, di bale. Kansya na yun. Tubig. Diba? So, grabe, no? We are really, huwag kayo mag-alala, guys. Single man kayo ngayon, pero hindi tayo sure. Baka bukas, malay nyo, meron na. Malay nyo, ito na yung huling February nyo na single kayo. Malay nyo, diba? And just, enjoy every season. Amen? Alam niyo po, trending po ang mga hiwalayan ng mga sikat, no? Na makilala po natin ng mga celebrities. Ngayon, wag ka na magbanggit ng pangalan dyan. Okay? May mga boldly na nagsasabi na pinagsisisihan nila na nagpakasal sila sa ex-partner nila. Meron din namang iba, no, ay nga pala yan, that's my family, ayan, thank you Sela, ayan, studio, ayan, so yan po ang aking family ngayon, meron akong 4 years old at meron akong 1 year old. Hezi, anong plano natin? Clingy pa rin? Okay. Ayan, so, yeah, no, may mga iba naman, no, na nakagawa pa ng kanta dahil sa break-up nila. Meron din man, di ba, bakit nga ba to nangyayari? Bakit nga ba may mga broken relationships and broken marriages ngayon? Yan ang pag-uusapan natin. Sabi mo sa katabi mo, maghanda ka na. There are top common reasons daw, or top 6 common reasons for marital woes. Maganda mapag-usapan natin, okay? And ma-take note natin, kaya para maiwasan natin kung single ka in the future. At ngayon, kung in a relationship ka, maiwasan natin ngayon. Una daw is yung communication problem.
No, minsan ganyan kami na asawa ko, mahal, di ba pupunta tayo dito? Ha, hindi mo sa akin nasabi. Akala ko nasabi ko sa utak lang pala, di ba? Sabi ko lang sa utak. Di ba? Minsan ganon. Kasi nasanay ka for all your year, all the time na single ka. At hindi ka nasanay na magpaalam o may ina-update o may sinasabihan. So, communication problem. Meron ba dito yan ang problema? Ayan. Pangalawa daw is infidelity. Of course, dito napapasok yung third party, fourth party, fifth party. Ang daming nakikisawsaw sa marriages. Pangatlo daw is abuse. No, iba't ibang abuse, merong physical, verbal, mental, diba? Ang daming abuse na pwedeng nararanasan ng isang tao sa loob ng relationship o sa loob ng marriage. No? Pang-apat daw is yung constant quarrel. Diba? Anong constant quarrel? Talagang mga single, ang bilis magsulat. Oh, constant quarrel. Huwag na iiwasan natin. Huwag kang ganyan talaga. Okay, ang bilis eh. Sabay-sabay sila dito. Okay. Yung constant quarrel naman, ito yung nga, malalaking bagay pinag-aawayan. Maliliit na bagay pinag-aawayan. Sino dito mga mag-asawa parati pinag-aawayan? Ang labahan. Diba, mahal? Ilulusot mo na lang sa labahan, hindi mo pa ma-shoot. Okay? So, sabi ko nga ako, willing ako to adjust. 6 years ako nang naglalagay sa labahan ng damit. O, diba? Para wala ng constant quarrel. Sino rito nakaka-relate doon? Diba? And ang dami pa. Marami pang constant quarrel na maaaring pinagdadaan nating lahat. Panglima, boredom in marriage. Wala na. Bored na sila, kakasawaan na sila. Mas gusto na lang nilang mag-spend time sa cellphone, sa social media, kasi wala nang bago. Hindi na sumusubok ng mga bago sa relationship. Yung bucket list nila, naging bucket na lang talaga. Diba? At wala nang bago sa relationship. Ang pang-anim, sexual issue. Hindi nagagampanan ang sexual issue ng partner, kaya yung partner naghahanap sa iba. Siguro ang tanong mo, paano maiiwasan ito lalo na sa aking marriage ngayon o sa aking marriage in the future? Yan po ang ating pag-uusapan. At alam mo ba na may mga mga common myths about marriage na nakita po natin sa psych.com. Okay? Ang unang myth daw is that the wedding is more important than the marriage. Sino rito yung usually naririnig to, diba? Uy, basta, dati pabonggahan ng marriage, ng wedding, diba? Dapat madaming flowers, tapos dapat bongga, maraming tao, bongga yung STE. But a lot of little girls dream of their wedding day when they grow up. Yung iba, ina-act out pa nila, kasama ng mga kaibigan nila, diba? Yung wedding nila, sino rito once in her life, in-act out yung wedding nila. Diba? Lalakad ka sa aisle, tapos nandun yung partner mo naghihintay sa dulo. But you know what? Because of that, a lot of people put more emphasis on the wedding more than the marriage itself. Alam niyo po, no? The reality is we should invest in marriage more than the wedding. Are you here? Because the wedding po is just overnight and marriage is a lifetime. Pangalawang myth is marriage makes your relationship better. Single ka ngayon? Gusto mo maging better person? Magjowa ka na. Mag-asawa ka na. Are you here? Diba? Ano pa? No. Kasi may bisyo pa siya may inom pa. May drugs, may yosi. Naku, cheater. Naku, nananakit. Naku, bastos sa magulang. For sure, for sure, magbabago yan pag kinasal kami. Sino ito yon? For sure, naku sis, promise, magbabago yan. Kasi syempre, di ba, kasal na kayo. Magiging matino na ako pag nagpakasal o napakasalan ko na yung tamang tao. Sino rito yung akala niya ganon? Magiging matino na ako pag pinakasalan ko yung tamang tao. Ito pa, pag nagkaanak kami, for sure magbabago yan. Na para bang ginagawa nating magic ang marriage
'Diba? Para mag-disappear ang ating relationship problems. But the reality is no, it might get worse. Bad attitudes, arguments, 'di ba? Maraming bills na babayaran, in reality just aren't going to fix themselves. Are you here? Tanggalin mo na yung myth na yan. Pangatlong myth, marriage will make you happy. Sino rito yung alam niya yan? Ay, naku, pag nagpakasal ako, magiging masaya ako. Ano ba, sis? This is it. For the longest time, 14 years. Kakasal na ako bukas, magiging masaya na ako. Are you here? Diba? Promise, wala na talaga. Magiging malungkot ka, pero ako masaya ako. Diba? Akala natin, marriage will make us happy. Sabi nung ibang single, ang lungkot. Wow, wala nag-react. Okay. Ang lungkot. For sure, pag nagka-relationship ako, pag nagka-asawa ako, magiging masaya ako. Oy, di ka sure. Sabi mo sa katabi mo, di ka sure. Diba? Let's get one thing straight. An unhappy single person will most likely have an unhappy marriage. Are you here? Because why? Because happiness po is a choice. And should come from within. Diba ikaw, gusto mo ba makapag-asawa ng malungkutin? Sige, sagot po. Ayaw nyo ba? Diba? Bawal maging masaya. Dapat lonely. Bawal tumawa kahit may what nakakatawa. Kahit pa asawa mo si Sam Milby, diba? Kung parati ka namang bugnutin at malungkutin, eventually you are going to have an unhappy marriage. Are you here? Myth number 4. Marriage makes your life complete. Oh, alam mo, may bahay na ako. May kotse na ako. Wala si Coach Aaron may kotse na ako. Single nga lang. Diba? Naakala natin, love life or yung marriage will complete us. Alam niyo po ba, according to research, this is one of the big myths po of marriage. Yung mindset and expectation that somebody will complete you. Naku, may kausap po ba ako dito? No, because once again, marriage isn't magic that will make your life complete all of a sudden. Na kapag, di ba, kaya kapag may nagsabi sa'yo, you complete me, you complete me. Naku po, huwag ka maniniwala dun. Because remember this, your spouse should not complete you. So please do not weigh them down with unrealistic expectations. Dapat you complete me, ha? Dapat ganito ginagawa mo sa akin. Dapat ganyan ka. Kaya what? Ang nangyayari sa spouse mo, napapagod, nababurn out. Kasi bakit? Meron kang unrealistic expectation sa asawa mo. Na dapat anghel siya. Na pag 5 a.m. lumilipad siya. Na paggising mo, dapat may handa na. Di ba na dapat everyday blooming si Mrs.? Walang ganong unrealistic expectations. Paggising mo, yung asawa mo may muta. Paggising mo, yung asawa mo hindi pa nagtutoothbrush mo, aamoy mo. Paggising mo, wala pang handang pagkain kasi bakit parehas kayong puyat? This is the reality of marriage. So please, do not weigh your partner or your spouse or your future spouse with unrealistic expectations. Ngayon, sexy yan. Pag nanganak yan, text na lang. Sabi ko sa asawa ko, sabi ng asawa ko saan, mahal, pag nakalbo ko, anong gagawin mo? Mahal, text na lang tayo. Text. Hi. Scene zone. Diba? Pero diba, this is the reality. Dahil kay Lord ka lang makukompleto. Kaya tigil-tigilan mo ang fantasy mo. Sabi mo sa katabi mo, tigilan mo yung fantasy mo. Now, to be more clear, ano nga ba ang ibig sabihin ng marriage at ano ang principle nito? What is marriage? No? Marriage daw, according to psychology, is a covenant made under God
by a man and a woman to enter into relationship or enter into a relationship that is exclusive and permanent, in which many needs are satisfied. The need to love and be loved, the need for deeper friendship, wag ganda nung deep friendship, diba? Mutual sharing, companionship. Isipin mo companionship, 24/7 kasama mo. Pag-ising mo, andyan siya. Diba? Pagtulog mo, andyan pa rin siya. Paglabas mo ng CR, andyan siya. Diba? Minsan nga, mahal, pwede ba ako mag-me time? Hindi, we are destined, we are one. Pag nag-me time ka, it's you and me. Lugi, diba? This is the reality, companionship. And for what? For sexual satisfaction. Kaya lang, tingin lahat sa akin. Kaya lang, diba? Kaya marami naghihiwalay dahil maraming pumapasok sa marriage nang hindi alam ang totoong ibig sabihin nito. Madami kasi inspired but not properly instructed. Again, inspired. Excited ako magpakasal. Excited ako to have a relationship. Excited ako dyan, yung the two, yung the one, the three. Magkakaroon ako niyan. Excited ako. Inspired but not properly instructed. They don't even know what marriage is. Amen. Ako rin po. Tayo po lahat dito ay patuloy pa rin nag-aaral. Wala pong expert. Diba? And lahat po tayo ay patuloy na tinuturuan ng Panginoon. So let's open our Bibles in Genesis chapter 2 verses 18 to 25. Genesis chapter 2 verses 18 to 25. Sabi niya doon, the Lord God said, it's not good for the man to be alone, and I will make a helper suitable for him. So in verse 19, now the Lord God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called each living creature, that was its name. Wow. So the man gave names to all the livestock. Pinangalanan niya lahat ng animals, birds in the sky, all the wild animals. But, sabi mo nga, but, for Adam, no suitable helper was found. Whoa. Gusto mo ba yun? But two. Ayoko nang magsabi ng single, baka ano. And but two, Abby, no suitable helper was found. Diba? Ang KJ naman nun, Lord. Diba? Ba't wala sa akin? Lahat ng animals meron, ba't ako wala? Oh. Pero ito na, hindi pa tapos. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. Ba't ang layo ko? Dapat doon ako na gano'n. Again, so the Lord God caused the man to fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with flesh. And the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. Now the man said, oh, this is now bone of my bones. Sarap sabihin nun, Coach Aaron, this is the bone of my bones. Wow. Flesh of my flesh. Ang sarap sabihin, no? She shall be called woman. She shall be called my mahal, my love, my sweetie pie, my honey bunch, forever. For she was taken out of man. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. In verse 25, so Adam and his wife were both naked, and they felt no shame. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. Thank you, Jesus, for the word. Alam mo, parati natin ito naririnig, no? Pero this time, Lord, give us a new rema about marriage, about what you want to tell us about marriage this time. Alam niyo po ba, just to give you a little background, at the close of the 6th day of creation, okay, God had surveyed everything, and He had made and pronounce it, wow, it's very good. Sabi mga very good. Very good. Pero may isang nakita si Lord na not good. Ano yon? That man is alone. So God made the first woman, and presented her to the man as his wife, companion, and helper.
She was God's special gift to Adam. And this story po shows the special bond between a man and a woman and highlights the importance of marriage as a partnership designed by God. So pag-usapan po natin ngayong hapon na ito, what is a God-honoring marriage? Okay? Pag-usapan natin, ano nga ba, no? What is a God-honoring marriage? Sino po rito gusto magkaroon ng God-honoring marriage? Sa mga anak ko, may mga youth pala dito, no? Praying natin, no? Hindi man ngayon, pero soon, di ba? Na magkakaroon tayo ng isang marriage, no? Na mag-glorify ang Panginoon sa ating mga buhay. No! Number one, know that marriage is God's creation, not just a decision. Amen. Sabihin mo ngayon, marriage is God's creation, not just a decision. Sabi po sa Genesis 2:18, and the Lord God said, it's not good for the man to be alone, and I will make a helper suitable for him. So, ang ginawa niya, what? God formed out of the ground, and ito na, nag-asikaso si Adam, pinangalanan lahat ng animals, but for Adam, again, no suitable helper was found. This is the story po of the very first love story in the Bible. And so Adam was inside the presence of the Lord already. He was so focused on his relationship with God and the task that he was doing. And that is what? Naming all the animals. The task was cultivating the land, beautifying the garden. And so, sabi ni Adam, ay ito hippopotamus. Wow. Ito naman, ganito itsura. Oh, this is a monkey. Sabi mo, walang dictionary noon. Walang mga Google noon. Nag-come up siya with this kind of names, naming all the animals. Ay, ilan ang animals sa mundo? Naiintindihan niyo po yun. Ito hippo, ito monkey, ito giraffe. Kasi bakit ang giraffe halikan? Okay, joke yan. Okay. Thank you sa joke. He was so busy with his relationship with God. Again, he was inside the presence of God. He was inside the calling of God. He was busy doing the ministry. So what happened? Tanong mo sa akin, what happened? Ito na, papunta pa lang tayo sa exciting part. Si God na mismo ang nagsabi sabi niya kay Adam, okay? Kay Lord na mismo nagsabi o nanggaling in Genesis 2:18, it's not good for you, Adam, for you, Abby, for you, Coach Diane, for you, RJ, to be alone. And I will make a helper suitable for you. Sabi ni Lord, grabe, ang sipag ni RJ sa ministry. Grabe, si Coach Dayan, lahat na, disciple, jowa na lang talaga ang kulang. Ang sipag, ginagawa ang calling niya. This man, this woman needs a suitable partner. The one who will help him. The one who fits him. The one who will partner him in my calling for the both of them, says the Lord. Ang gandang storya, tama po ba? Marriage is God's creation, not just your decision. Kaya hindi ka nagpapakasal dahil gusto mo lang. Trip mo lang, o pressured ka lang, o dahil emotional ka lang. Eh kasi hindi ko na mapigilan, Pas. Te-text ko siya. Alam mo yun, Pas? Mahal ko siya. Hindi ko na kaya. Ayan, kaya ka napapahama kasi di mo na kaya eh. Remember this. This is not just your decision. It is God's design. It is God's decision. So you have to go back to the original design. He created it. He created marriage. So please do not ruin it.
Sa mga single, taas kamay ng mga single. Taas kamay. Huhuhuhu. Single! Parang mahina kayo. Single! Kung may gusto ka na, ito na. Kaya kung may gusto ka na, okay pa? Kaya kung may gusto ka na, pero wala ka pa sa presensya ng Diyos, mag-isip ka muna. Huwag mo nang ipilit. Nasasaktan ka lang. Kasi lahat ng nagmamadali, lahat ng nagpupumilit na iipit. Make sure if you're single, you are inside the presence of God. You are doing your purpose. You are busy doing what God wants you to do. Lord, anong gusto mong gawin ko? Anak, eto, name all the animals. Lord, ano pa? Gusto ko mag-disciple ka muna. Ano pa, Lord? Mag-ipon ka, anak. Nak, ano pa? Nagkabaliktad. Lord, ano pa po? Lord, anak, mag-perform ka muna. Kasi tignan mo yung init ng ulo mo. Sumasabog ka pa. Anak, gawin mo muna yung mga dapat mong gawin. You have to be inside the presence of God first. Si Adam, he was inside the presence of God. And something happened. He was so busy. Di niya na nga napansin kulang pala ako. Kailangan ko pala ng suitable helper. Hindi na nga niya napansin na kailangan niya ng relationship Hindi na nga niya napansin na kailangan niya ng kasama, ng katuwang sa buhay. Kasi bakit? He was so busy. He was so dedicated. He was so in love with with the calling of God for his life. Ikaw, hanap ka ng hanap. Ang tanong, nasa presensya ka na ba ng Panginoon? Are you inside the presence of God? Or are you doing the call of God for your life? KJ mo naman, bago magjowa, dapat nasa ministry. KJ nito. Dapat bago magjowa, dapat may process pa na yun. Wala nang process na yan. Diba? Ang ano mo naman, dapat na kay Lord. KJ. Sa Bible po, biblical. Si Adam, dinala ni Lord si Eve sa kanya nung na-busy na siya doing the very purpose of God for his life. Hanap ka ng hanap, tanong, nasa calling ka ba ni Lord? Sa mga married, taas kami ng mga married, masayang married. Coach Evelyn, woo! Amen! Kung kasal ka na, go back to God's original design. Bakit binigay sa'yo yung asawa mo? Para sabay ninyong gawin at i-fulfill ang purpose ng Diyos para sa inyong dalawa. Amen. Diba? Para sabay ninyong gawin yung calling ng Diyos sa inyong dalawa. Hindi lang to clingy partner. Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Oh, wow. Bakit kung nasa labor room nanay mo, nasan ka? Diba? Diba? Hindi lang to clingy partner yun na hindi mo kayang mabuhay nang wala yung partner mo. But this is God's call for your life, mahal. Kaya ka nandito. Kasi may gagawin tayo na mapiplease ang Panginoon. Na kaya ko naman pag single ako, pero mas kaya natin pag tayong dalawa ang magpartner. Alakpakan po natin ang Panginoon. Also, hindi minigay sa'yo yung partner mo dahil ikaw ang magbabago sa kanya. Diba? Again, remember, hindi ka si Superman or si Superwoman. Hindi tayo si Jesus na babaguhin ng tao. Ikaw ba si Kristo? Diba? Kaya madaming tao na pasan ang bigat at pagod sa loob ng marriage kasi sila ang nagpapatakbo. Sila ang nagbabago dun sa tao. Dapat ganito ka mahal. Dapat di ka gagalaw. Wow. Naging tao pa ako. Sana AI na robot na lang tayo dito. Diba? Huwag kang gagalaw, huwag kang hinga. Pag huminga ka talaga, patay ka sa akin. Diba? Are you here? No. Diba? Huwag ganon. It is created by God. Marriage is created by God. Hindi lang dahil gusto mo o ginusto mo, pero gusto ni Lord. Let us go back to God's original design for marriage. Again, marriage is God's creation, not just your decision. Hindi ka lang umoo, pero please lang po, bumalik ka sa original design ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. First, marriage is, ano po ulit yung number 1?
Lakasan natin. Pangalawa po, what about marriage? Marriage is about claiming, not destroying. Again, marriage is about claiming, not destroying. Verse 21, 23. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs and closed up the place with flesh. And the Lord God made a woman from the ribs he had taken out of the man, and he brought her to the man. Ano sabi nung lalaki? Grabe po, remarkable. Sabi niya, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man." The Hebrew po says, "Built he a woman." Some scholar po says, when God created the man, the word form, sabi mo nga form, was used po, which is the same word used for a potter forming a clay jar. So kung ikaw ay isang potter, gusto mong gawing bilog tong pot na to, o kaya puso, o kaya pataas, maliit lang, depende sa gusto ng potter. So dito rin po tinalaga ang pinakaunang kasal sa Bible dahil dito dinala ng Diyos ang babae sa lalaki. Ang ganda ng sinabi ni Adam dito, nung nakita na niya yung babae, grabe, sabi niya, "This is now bone of my bone, flesh of my flesh." May mga sa asawa mo, you are now my bone, parang sagway, no? Di ba? "This is now bone of my bone, flesh of my flesh." Kaya pala pag nakita mo na yung partner na para sa'yo, di ba, nilalagay mo dito. Di ba? Kasi bakit? Sa ribs ba? Welcome home. Oh, niyayakap mo. Oh. Di ba? Kasi bakit? Kasi galing siya dito, pero ibabalik mo lang din siya dito. So, bumalik ka na, huwag ka lalabas dito. Dito ka lang. Gigigil ako sa'yo. He claimed her. Sabi mo nga, he claimed her. Lakasan niyo po. He claimed her. Claiming po means to ask for, especially as a right. Claiming po here sa context po ni Adam, it has a sense of ownership. Sabi mo nga, ownership. He let God decide what's his and when to own it. Sa context natin ngayon, it is God's go signal to propose. It is God's go signal to marry, to pursue or say yes. Diba? Or what? Own your wife forever. Diba? You see, hindi pwedeng hindi kasama talaga si Lord sa equation ng love at sa equation ng marriage. Kaya po, please lang po, kung magde-decide po kayo pumasok sa relationship or marriage, make sure that God is the center of it. Amen. Kaya ikaw, tinan mo yung katabi mo, ikaw, sabi mo nga ikaw. Pag binigay na ni Lord sa'yo, i-claim mo na. At pag once kinlaim mo na wag mong sisirain. Wag mo ding pakakawalan. Yung iba kasi, sa una lang kinlaim, tapos pag nagtagal, sinosoli na sa magulang. Doon ka na nga. Diba? Sa umpisa lang magaling, pero sa kalagitnaan, nang iiwan. Sa umpisa lang ang pagmamine, pag ayaw na ang sagot, fine. Single. Taas kamay ulit ng mga single. Sige na, sumagot kayo para masaya. Single! Hi! Mag-isa ka dyan. Single. Ayun o. Single! Kung ikaw naman ay single, alam mo, youth ka, o pwedeng bata ka pa, huwag mong i-claim lalo kung hindi pa oras. Kaya sinabi dito, forming muna bago claiming. He formed the woman first bago kinlaim ni Adam. Yung iba claim ng claim, wala pang forming. Let the Lord form you and the other person. At hindi ikaw ang taga-form ha ng feelings. Ito po, pa-full to, pa-kuya to, pa-bebe to. Diba? Kaya what?
Gusto mong what? Gusto mong ma-form yung feelings, kaya gagawa ka na ng mga ninja moves. Yan. Yung mga under the table, yan. Girls, sa mga girls, huwag kang papayag, hindi ka pangit para itago. At sa mga in a relationship, taas kami ng mga in a relationship, boyfriend, girlfriend, o, edi kayo na, okay? Nga pala, di ba? Again, sabi dito, forming muna bago claiming. Ang tinutukoy, hindi perfection. Dapat perfect, hindi po. Alisin niyo po sa mindset, di ba, na magpapakasal lang ako pag perfect na ako. O pag perfect na kami. Hindi po mangyayari yun. Kaya ngayon, baka tumanda ka, hindi ka pa rin perfect. Alam mo si Coach Aaron, hindi talaga siya perfect. Kaya yun, nag-propose na. Are you here? Diba? Hindi po mangyayari. Pero sabi ng anak, basta at least magpa-form, magpasakop, sumunod, magpa-guide. Kasi may blessing sa pagsunod. Palakpakan po natin ang Diyos. At sa mga married nga pala, di ba, who you have claimed as your spouse now becomes a reflection of who you are. Sabi doon, bone of my bones, flesh of my flesh. Kung bungangera ang asawa mo, reflection po yun ng asawa niya. Are you here? Diba? Kung bungangera siya, kasi bungangera siya, pastore. O, teka lang. Baka kaya bungangera siya is a reflection that you are not a listener. Baka kaya madamot siya is a reflection that you are not a giver. Baka kaya meron siyang low self-esteem, reflects that baka kasi madamot ka sa appreciation. Pagkita mo pa lang, uy, wow, muntik nang humangin sa labas, mahal ah. Di ba? Ibig na ma-uplift, ha, magulo pa yung buhok ko. Ito na yung pinakamaayos sa akin eh. Mahal ah, grabe, fresh na fresh sa kangkungan. Ha? Ito na yung pinakamaganda sa akin, di kangkungan. Eh, ikaw din kasi. Kaya baka malungkutin yung asawa mo kasi madamot ka sa appreciation. Sige, sabihin mo sa asawa mo, ay appreciate mo yung asawa mo. Sige, kung katabi mo yung asawa mo. Lagyan mo ng laway, mahal kita. Sige. Jello! Si Jello. Diba? Eh, baka kaya mabugnutin. Eh, hindi mo dinedate. Mas marami ka pang time sa ibang barkada mo kaysa sa asawa mo. Are you here? Again, who you have claimed as your spouse now becomes a reflection of who you are. Pag blooming yung asawa mo, ibig sabihin magaling ka mag-alaga. Diba? Pag yung asawa mo gumagaling, grabe nahihit niya yung potential niya, ibig sabihin you are a great support. Kaya tingnan mo yung asawa mo, namax out ba niya yung potential niya? O wala? Couples, don't only share a house, savings, or bed. They also share a reputation. So what you do with your spouse either honors you or humiliates you. So again, married people, ako rin po ay tinuturuan ko rin po ang sarili ko, antindi po ng iyak ko dito, share victories, protect weaknesses, and be in constant forming through discipleship. Again, mga mag-asawa po, notice po also that a man can only claim for himself one woman. Again, hindi po maraming babae, isang babae lang po sa kanyang buhay. Talakpakan po natin ang Diyos. What is a God-honoring marriage? First, marriage is God's creation, not just a... Second, marriage is about claiming, not... Kung hindi mo kayang pakasalan, please lang po, wag kang pa-fall. Yun lang yan. Kung hindi mo kayang ituloy yan hanggang kasalan, wag mong i-text. No, sorry, naging na naman ako. Sorry na. Stop, okay. Point number 3. Point number 3 was to be responsible. At the end of it, our goal in every relationship, in every marriage is to glorify God. Whether may nag-guide sa'yo, may nag-guide sa'yo. Whether walang nakatingin sa'yo, whether may nakatingin sa'yo. The end goal is to glorify God. I want to glorify God in my marriage. Sabi nga nung isa,
minsan sinasabi natin, hindi, gusto ko ayusin yung testimony ko kasi ipopost ko sa Facebook eh. Kasi maraming makakakita. No, wag mo isipin yung maraming makakakita. Parati ko sinasabi sa mga mentees ko, why you need to honor God in your relationship, in your courtship, in your marriage, because one day, sasabihin mo siya sa mga anak mo. Tatanungin ka ng anak mo, Mami, paano ka nagpaligaw kay Daddy? Ikaw naman, tinanong mo pa. Tutor nga to, math nga to, 1+1 eh. Ay, sa kanto lang kasi anak eh. Okay na yun, dati lang naman yun. You will impart something to your children. Tatanungin ka ng anak mong binata, mga tatay, soon to be tatay, sasabihin nila, Daddy, may crush po kasi ako. Paano niyo po niligawan si Mami? Basta alam na ni Lord yun, anak. No. Bakit natin to ginagawa? Why? Di ba, we are claiming to have a God-honoring marriage because one day you're gonna impart it to your children. So please, impart well. Palakpakan po natin ang Diyos. And number 3 and the last, marriage is a covenant, not just a contract. Marriage is a covenant, not just a contract. In Genesis 24:25, sabi niya doon, 2:24-25, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife and they will become one flesh. So nakita po natin tatlong bagay. Letter A, sa marriage po may leaving. May iniiwan ka na. Lalabas ka na sa nakasanayan mo. And that is leaving your father and mother. At dahil hindi pwedeng may dalawang hari at may dalawang reyna sa bahay. Tumahimik ang lahat. Diba kasi sa culture natin ngayon mga Pilipino, uso yan eh. Basta kay mama ko, kay papa ko, basta forever kami. Diba? Kaya nangyayari, nakikita mo, nagkakaroon na ng conflict. And remember, diba, marriage is designed for living. Diba, hindi pwedeng dala-dalawa ang rules sa bahay. Sa amin, hindi spoiled yung babies, pero pag kunyari sa lolo, hindi naman spoiled si La Josiah kay lolo at lola. Pero minsan, iba talaga yung disiplina. Sa amin, bawal. Sa kanila, pwede. So just imagine, dalawang rules sa isang bahay, mahirap talaga. Letter B, nakita natin, after living, may cleaving. Nagsasama na kayong mag-asawa. Pag may iniwan ka, magsasama kayo. It's having faith na si Lord ang magpo-provide sa pagbubukod ninyo. Amen. Diba? Kaya ako din, no, si John, bago niya akong pakasalan, meron siyang bahay sa Laguna. Kaya sabi ko, layo ng Laguna, mahal. Sabi ko, let's build dreams together. Paano natin gagawin? We need a home here in Quezon City near the church. By faith po kami kumuha ng maliit na kondo lang. Mahal, di ko alam paano babayad. Basta by faith, lakas ang loob ko. Lakas ang loob natin. Let's pray. Si Lord magbabayad nito because we need to honor living and cleaving. Magugulat ako. Sabi ko, Lord, di naman ganun kalaki yung nakukuha namin. But every month, nakikita namin si Lord, binabayaran yung kondo namin. Ko alam paano. Diba? Sabi ko, that's the power of faith. You have to live, you have to cleave. Kasi hindi pwedeng may dalawang reyna sa isang bahay. I'm blessed to have yung mother-in-law ko, sobrang bait talaga. Talagang hindi niya kami pinapakayalaman. Pero sabi ng Lord, ito yung design. You have to cleave. And letter C, weaving. Living, cleaving, and weaving. Dito na kayo nagiging isa. Isa ang rules sa bahay, isa ang reyna, isa ang hari, diba? Isa ang kung paano nyo pinapalaki ang mga anak ninyo, kaya may kaayusan. Nagiging isa sa lahat sa finances, sa pagmamay-ari ng lahat ng mga bagay, pagtatayo ng pamilya, nagiging isa kayo. At pinakamaganda, nagiging isa rin kayo sa faith. Nagiging isa kayo hindi umaapid pa ang isa. Nagiging isa hindi mag-isa ka. Diba? Kailangan you have to agree. Kami, 6 years, we've been learning to agree with one another. Minsan, I tend to, pero okay, fine. What do you want? Ikaw, mahal, what do you think? Let's agree. Let's meet halfway. And then that's it. Yun yung gagawin natin together. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. I'm done. Covenant means it is permanent. Marriage represents a serious commitment. Hindi siya pa iba-iba. Hindi yung isasoli mo sa magulang kasi bad trip ka na.
Kaya sa vow, diba, till death do us part, hanggang sa kamatayan, hindi magbabago ang tingin sa isa't isa. What is a covenant? It is also sacred. It involves a solemn promise or pledge. Kaya kung mapapansin ninyo sa wedding, parating may vow, tama? Bakit? Para magkaroon ng solemn promise or pledge ang dalawang mag-asawa sa isa't isa. It become sacred. Dahil kaharap nyo ang Diyos at ang mga tao sa paligid ninyo na importante sa inyo, becoming your witnesses to your promises. So please, married people, ako din, panghawakan at gawin ang iyong binitawang pangako. Alala niyo po ba yung vows ninyo? Husbands, huwag nyo tatakutin mga mises ninyo. Dapat mas makafeel sila ng safety and security pag nandyan kayo. And letter C, covenant means it is exclusive. Though it is exclusive, it is not private. It is legally declared in public with community recognition, with witnesses and accountability. Kaya nga, anything done in secret is dangerous. We are not encouraging secret relationships, but we are encouraging exclusive relationships. Para lang ito sa inyong dalawa. Wala dapat pumapasok sa relasyon na ito. Dapat, di ba, walang makakasira sa relasyon na ito. Exclusive lang ito sa inyong dalawa. Kung alam mo may asawa na, huwag ka nang dumikit. Halika, date tayo. Titikit ka pa, may asawa na. Again, a contract in marriage is a legal agreement. Ito bang difference? While a covenant po is a spiritual or moral commitment. That's the difference of covenant and contract. Palakpakan po natin ang Panginoon. Again, what is a God-honoring marriage? Marriage is God's creation, not just a decision. Marriage is about claiming, not destroying. Please lang po, wag natin sirain ang buhay ng isang tao dahil hindi ka lang seryoso. Wag natin sirain ang relasyon ng mag-asawa. Wala kang karapatan. Pag si Lord lang ang may karapatan sa marriage na yan. Please, wag nating sirain. And number 3, marriage is a covenant, not just a contract. Nag-trending to, no? Contract is just a paper. Wala lang yan. But, sabi nila, marriage is not just a contract. It's covenant towards God. So please, you have to change your mindset today. Don't speak what you see in your marriage. Speak what you want to see in your marriage. Ngayon, pumasok ka sa church na ito, you have a broken marriage, feeling mo wala nang pag-asa yung marriage mo, ikaw ay in a relationship and you feel like parang nasa maling relationship ako. Kung single ka, you're hopeless, na feeling mo, naku, wala na atang darating. The Lord is telling you, anak, I am in the business of creating beautiful love stories. So please don't speak what you see in your marriage. Pag-ibaan na to, wala na tong kwento, wala na to. No, don't speak what you see in your marriage. Speak what you want to see. Don't speak what you see in your relationship. Speak what you want to see. If you're waiting, don't speak, diba, what you see in your single season. Naku, malungkot tong single season ko. No. Speak what you want to see. Be careful who you allow to speak in your marriage, in your relationship, in your season. Not all people in your circle are allowed to speak in your marriage. I believe God will use people to speak to us. But I hope and pray you will be discerning enough to hear it from God. So don't attack your partner, attack the problem. Huwag mo i-attack yung partner, ikaw kasi. No, attack the problem. Paano natin ito aayusin? Diba? Pag dumaan kayo sa problema, nahirapan kayo, our faith is strong and together, we can overcome anything, mahal. Pag may mga anak na kayo, Jesus is our foundation and our marriage is a great example to our kids. Kapag nakakaramdam na kayo ng pride sa isa't isa, I choose to love. I choose to be patient, to be kind, and to forgive you because I love you.
Kapag nauubusan ka na ng pasensya at puro mali na lang ang nakikita mo sa asawa mo, sa partner mo. We don't keep a record of each other's wrongdoings, but we keep on forgiving. If we are trying to change each other, it will create emotion. Marriage is like a garden. If you don't water it every day, it will die. Ipaglaban mo. Fight for love. I-work out mo. Fight for love. I-prioritize mo at sumunod ka sa Diyos. Fight for love. Mahalin mo ng todo ang asawa mo. Fight for love. Feel the love tank of your partner. Display Jesus to your partner. I tell you, di lang 5 years, di lang 10 years, 15, 30, 50, 70, 80, 100 years. Till eternity, the Lord will just bless you with not a perfect marriage, but at least a God-centered marriage, all for the glory of God. Palakpakan po natin ang Diyos. Tatayo po tayo lahat. Tatayo po tayo lahat. I want you to know po that marriage is the picture of the gospel here on earth. Always remember, men, how Christ loves the church. Ganun mo din mahalin ang asawa mo or future asawa mo. Kung hindi mo pa asawa yan, sister in Christ mo pa din yan, please huwag mong galawin. Wala kang karapatan dyan. Diba? Men, give himself for her. God gave himself for the church. To serve her, to love her. So please, gawin mo rin yan sa asawa mo, sa future na asawa mo. And women, the calling God places on a wife is to honor her husband's leadership. Submit like how the church submits to Christ. The design is, wife submit, husband lead and love your wife. As I end po, I want to stress the word helpmate or edzerkenegdo. Edzerkenegdo. Ezer po, okay, has two meaning in Hebrew. Depending sa pronunciation, siguro nakarinig na kayo ng unang pronunciation nito. Pero, nagkatalo lang po ito sa first two letters. Edzerkenegdo. Ibig sabihin po nito is to rescue or to save. Pangalawang ibig sabihin, no, is to be strong. Sa Old Testament po, ang Edzer is mentioned 21 times. Dito po natin makikita yung word na ez or Edzer. Una, ang Edzer po ay ginamit para sa babae sa Genesis 2:18. Pangalawa, Edzer po ay ginamit para sa nations to whom Israel appealed for military aid in Isaiah 30:15. Pero pangatlo, ginamit po ang Edzer sa Israel or Israel's helper in Exodus 18:4. Ang pagkakapareho ng mga verses po na ito is that Edzer is used consistently in military context. Meaning that the word Edzer is a warrior. You are a warrior woman. You are not just a helpmate, but you are a warrior in the original Hebrew context. The Hebrew word kenegdo naman meaning opposite as to him or corresponding as to him. Man and woman are equally and equally created or uniquely created, a perfect fit. And sinabi ni Yahweh, woman, a helpmate, an edzer kenegdo, a helper to him. Kenegdo naman means a tension or opposite. So she is a help that comes against him. So, the picture of a woman in order for humanity to thrive is that it needs some tension. And only when male and female are together, we see humanity in its fullness. Imagine po, kung puro lalaki lang sa mundo, o puro babae lang sa mundo, we are missing a large piece of humanity. A woman in the help that opposes. Sa marriage po natin mapapansin nyo, a wife sometimes opposes. Nag-oppose ba? But in her opposition, she is our greatest help. According po to some theologian, if the man is worthy, a help, an edzer, a strength or power, ito po ang ibig sabihin.
Pero if he is not worthy, the man is not worthy, she will be against him. A kenegdo, meaning what? Meaning what? Opposite. And this is a beautiful picture of equal responsibility. Both support, pero pag hindi na worthy o parang, okay, I'll let you lead, pero pag alam mo, hindi na maganda, pwede kitang tulungan. Yan. So again, binabalance ng Hebrew word na ito ang marriage. Not to attack, pero to correct. And to rebuke with love. Ganun dapat ang design. This marriage is the gospel here on earth. Men love. Men serve your wife. But women, please submit. Submit to a man submitted to God. If hindi siya submitted to God, you pray to God, Lord, reveal yourself to my man. Reveal yourself to my husband so that he will know you, God, and he will lead us, Lord God, to you. And I pray this afternoon, bigyan mo kami, mga single people, Lord God, ng courage. Taasan kami ng mga single to wait at the right time. Di aksidente na nandito ka ngayon. The Lord is giving you the power, the grace to wait. Forming bago claiming. Huwag mong galawin, wala kang karapatan hanggat di ka willing magpakasal. And if you are in a relationship, please make sure to glorify God in your relationship. Hindi mo pa yan asawa, wag mong pakialaman. Glorify God in your relationship. And if you are in marriage, make sure to glorify God in your marriage. Make sure that you're doing the call of God in your marriage. And if nakalimot, bumalik sa source. Bumalik sa pinaka-author ng pagmamahal. And I tell you, we will have a God-honoring marriage. Let's sing a song. Let's glorify God. Ibigay mo sa Panginoon ang love story mo, ang marriage mo, ang relationship mo. I-honor mo ang Diyos sa waiting mo. I-honor mo ang Diyos sa marriage mo. I-honor mo ang Diyos sa love story mo. It's not yet too late to honor Him in your season. Thank you, Jesus. I'll be running in the race. What I'm waiting, I will serve you while I'm waiting. I will worship what I'm waiting. I will not fail. I'll be running in the race. What I'm waiting, I will serve you. What I'm waiting, I will worship. What I'm waiting, I will not fail. I'll be running in the race. If you are with your partner, I want you to go to your husband or your wife and I want you to pray together. If you are in a relationships, come on, you pray together. If you're single, grab a friend and pray for each other's love story. And I believe that the Lord is really convicting us to have a God-honoring marriage. Kung wasak ang pamilya, wasak ang marriage, I want you to pray for that person. Just express love, Lord. You'll be the center of our marriage. Kung single ang katabi mo, Lord, i-bless kami ng godly marriage in the future. Lord, seryoso ka sa paggawa ng godly relationships. And please hear us. Please use us, God. We're gonna build a priestly family honoring you, God. At kung nagkamali, humingi ng tawad. Kung nagkamali, magpa-restore sa Panginoon. Thank you, Jesus. I'll give you time to pray. Running into race. What I'm waiting,
I'll be running the race. What I'm waiting, I will serve you. What I'm waiting, I will worship. What I'm waiting, Thank you, Lord. I will not fail. I'll be running the race, even when Lord, you heard our prayers and I believe, may ginawa ka na sa marriages namin, may ginawa ka na sa relationships namin, at may ginawa ka na, Lord God, sa single season namin, Lord God. And even though we're waiting, you're faithful. You're faithful. So we claim, Lord God, God-honoring marriages starting today. Receive it. 1, 2, 3. Receive it. I receive. Say, I receive. I receive. In Jesus' name. And everybody say, Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Do you know that we are welcoming? We would like to welcome. Grabe ang dami. We have 25 new friends right here. Wala mo nang uupo. Wala mo nang uupo. Let's just welcome them. If you have a new friend, nakatabi mo, dalhin mo sila dito sa harapan. And we will just honor them. We will just pray for them. At the count of 3. Come on. Let's go. Welcome. Sige po. Lahat po natin yung mga new friends. You can go here in front. Palakpakan po natin sila, Life Giver family. Thank you, Jesus. Woo! Come on! Come on! Woohoo! More! I think we have more new friends coming. Wow! Meron dito mag-asawa. May mga youth. We have here mga young pros din natin, ang ating principal. Thank you so much. Thank you, Lord. Palakpakan natin sila, Life Giver family. Woohoo! They're coming in! Woo! You know what, you friends? I want you to know po that it's not an accident na nandito po tayo. Nandito kayo. The Lord ordained this very moment for you to know His love for you. Alam niyo po ba, 2,000 years ago, Jesus Christ died a horrible death on the cross as a payment for your sins. He showed His agape love for you first, bago yung asawa mo, bago yung ex mo, o bago kung sino mang tao sa paligid mo na akala mo yun na yung love. But I tell you, there is this one persona in heaven who loves you so much, even to the point of dying on the cross for you. Una, gagawin lang natin is this. Tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Pangalawa, humingi ng tawad sa lahat ng nagawa nating kasalanan. At pangatlo, tanggapin siya ng buong puso natin. And I tell you, the heaven will rejoice because you are deciding to say yes to God today. Are you happy, Life Giver Church, to witness this? So if you want, taas mo yung kamay mo. Taas natin ang kamay natin, new friends. Taas po natin ang kamay natin. Life Giver Church, extend natin ating mga kamay sa kanila. And I want you to repeat after me. Say this prayer with all your heart. Pikit mo yung mata mo. Sabihin mo, Lord Jesus, I come before you. Humihingi po ako ng tawad sa lahat na nagawa kong kasalanan. At simula ngayon, Lord, gusto ko ng pagmamahal na galing sa'yo. Kaya tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, ikaw na po ang Diyos ng aking buhay. At ikaw na ang aking love life simula ngayon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. You know what, new friends? We have a good news. Gusto niyo ba ng good news? Because we have a welcome party for all of you. This coming Feb 17, dito po sa ating very home church, we'll be having a party for you. We'll be giving some birthday nyo ba? Ano ba ba? We'll be having a party for you. We have gifts for you on February 17. Let's flash the poster. That will be on February 17. So, yung mga nag-invite po sa inyo, we'll contact you, we'll connect with you, and we are just so excited to welcome you there.
with all our hearts, with our coaches, with our pastors, and with our mentors. So that will be on February 17, 11:30 to 1:30 p.m. It's a lunch date. Okay po? And we hope to see you there. Alright? Palakpakan po natin ang ating mga new friends. Pwede na kayo bumalik sa inyong mga upuan together with the people who invited you. Please take note, lahat po na nag-invite, February 17. And last, sige po, dala nyo po, nandyan na po ba ang ating mga kunin po natin ang ating mga elements. And let's honor the presence of God as we commemorate His death, burial, and resurrection. Tatayo po tayo lahat. In 1 Corinthians 11:23 to 26, sabi doon, "For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Sige po, let's break the bread and let's honor what God did on the cross. Thank you, Jesus. And in the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sige po, buksan po natin ang sabay-sabay. Dahan-dahan lang para walang matapon. Inumin po natin. So whenever you eat this bread or drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Father, we rebuke sickness, we rebuke death. We rebuke all the forms, any forms of the enemy, Lord God, na tinatry kami i-snatch sa'yo. And Lord, as we broke that bread, Lord, we believe na may naputol na, may na-stop na, Lord God, sa spiritual realm. In the name of Jesus. And Lord, we claim, Lord God, for your blood, Lord God, to cover us in the name of Jesus. Taas ang kamay. May the Lord bless you and keep you, protect you. May the Lord smile on you, be gracious to you. May the Lord show you His favor, give you peace. Father, we claim for a God-honoring marriages in the future, now and in the future, in Jesus' name. And everybody say, Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, Happy Love and Purity Month. See you next week. Bring new friends. Feb 17, we have welcome party for all of you new friends. See you there.